Una sa lahat, ang kaganapang ito ay hindi natin lahat inaasahan at walang may gustong mangyari po ito. Ngayon po, matagal na natin pong hinahanap ang may-ari ng building at ang kontraktor. Sa ngayon, nakipag-ugnayan na po sila sa atin at nagpahayag po sila ng suporta para kung ano man kakailanganin natin mga dokumento, permits, reports, o ano man mga kaugnayan dito po sa trahedyang nangyari, makikipagtulungan po sila sa atin, no? At ina-assure ko po sa inyo ang transparency, accountability ng bawat investigasyon na magaganap. At siguro makikita po natin, no, sa susunod na mga araw, magkakaroon po tayo ng press conference, na formal na press conference para po ilatag ko po sa inyo ang mga may-ari at mismo ang kontraktor na naging bahagi po ng trahedyang ito, no? At ina-assure ko po ang publiko na magkakaroon ng katarungan at malalaman din po natin ang katotohanan sa trahedyang ito, no? Kaya dun po sa pamilya ng mga biktima, binibigay ko po sa inyo ang taus-pusong pakikiramay po natin at sana mabigyan po kayo ng katarungan. Maraming salamat sa inyo. Mayor, paano po nakipag-ugnayan sa inyo? Yung may-ari tumawag po? Well, matagal na nating hinahanap, so nakita po natin yung isang kakilala po nila na tumawag po sa ahensya natin para makipag-ugnayan po sa atin. Through tawag po, hindi po sa akin, dun sa kasamahan po natin sa gobyerno. Magpapakita na raw po ba sila? Lulutang na po sa mga... Alulutang na po sila sa susunod na araw. So magkakaroon tayo ng formal na press conference na isasama po natin sila. Nandito na raw po sila. Nandito na po sila. Sir, nabanggit po ba kung bakit natagalan silang? Nabanggit po nila na kakauwi lang po ng may-ari galing po ng Japan. Kaya medyo natagalan po sila para magresponde o makipag-ugnayan po sa lokal na pamahalaan ng Angeles City. Pati po yung contractor. Pati po yung contractor. Nasa Japan din po ba yun? Wala yung contractor sa Japan, pero yung nakipag-ugnayan po sila kasama po niya yung contractor. Ano po initial na kwento nila? Ba't daw umabot yun sa ganun? Yun, wala pa po ako mapapayag kasi nakasalukuyan na mag-iimbestiga po tayo para mas malaman natin at mas makikita po natin na yung malalim na katotohanan kung bakit po nangyari ang trahedya. So ang assurance po ni property owner tsaka ng contractor is makikipagtulungan sa inyo and then will shoulder all the expenses of the victims. Yes po, pinahayag po nila yon kaya yun po, malalaman din natin pag nagkaroon tayo ng press conference with yun po sa mga owners sa yung contractor po ng gusaling naguho po. Sir, yung po bang Mimi Ares, si Mr. Lim and si Jackson, si Ernest Jackson Lim. Jackson Lim and then si Mr. Yang ay taga rito rin. Hindi po, ang contractor po ay hindi si Mr. Yang. Ku. Joel Ku ang contractor po. And who is Mr. Yang? Siya po ang lumalabas na arkitekto po nila. Hindi po sila taga Pampanga or taga Pampanga sila? Hindi po, tingin ko po, no, wala akong talagang kaugnayan sa kanila, kaya tingin ko baka taga Maynila po sila. Okay? Thank you very Thank much you, po. thank you very much po. Sir, with regards po, panglimang araw na po natin to. Apat. Pangapat na araw po. With regards po sa Bayanihan Matters po, may mga private sectors na po bang lumapit sa atin na nagbigay ng suporta para po sa ating mga rescuers na buong maghapon pagod po sa isinasagawang operation dito. Kung makikita po nyo, labas-pasok din po ang nakikipagtulungan po sa atin. Meron po dyan, since first day, tumutulong po sila sa araw-araw hanggang sa araw po, sa ngayon po, tumutulong sila. At maraming private sectors po na tumutulong sa atin. Kaya binibigay po nila ang buong suporta, lalo na dito po sa mga responders po natin na siyempre yung araw-araw silang nagtatrabaho na buwis-buhay po ang ginagawa nilang paghahanap po sa mga victims po. Baka may mensahe po kayo para sa mga tumutulong po sa ating po mga rescuers. Sa mga lahat ng tumutulong, no, sa lahat ng national agencies, sa lahat po ng mga iba-ibang LGUs sa buong Pilipinas, sa lahat po ng mga private sectors, religious sectors, no, yung mga kaibigan po natin
na laging tumutulong at sumusuporta. Maraming salamat. Malaking bagay po ito. At nakita nyo naman po ang effort na ginagawa ng responders natin at ang lahat po ng tumutulong na para malutas at matulungan ang mga biktima po. Kamusta po yung operation natin? Meron po ba na-detect ulit yung ating mga K9 zones? Sa ngayon, meron pong nadidetect kaya baka mag-stop clearing operation tayo para makita po natin o matuntunan po natin ang nakita po yung parang kasi meron po silang naaamoy na panibagong yung pagtanggal po ng biktima kaninang umaga. So ngayon, yung habang nakiklearing sila, may naamoy na naman po sila, lumalakas yung amoy, no? Kaya stop operation na naman po at kailangan nilang pasukan ulit at i-search and rescue po yung biktima. Saan po yung concentration ng operation natin na nade-detect po ng K9? Malapit po dito sa nakuha po natin sa Sector 1. Ito po ang bukanan to, yun po ang Sector 1. Sir, tuloy ang operation kahit lumapit. Yes po, 24/7 po ang operation natin. Kahit po umulan. Well, yun ang pag medyo delikado po, no? Siyempre, baka mamaya ang mga responders natin ang ang taong mga rinirescue natin, no? Kaya kailangan maingat po tayo diyan kasi baka maging madulas ang mga debris or sila mismo madulas, no? At sila mismo ang rinirescue natin imbis na sila ang magiging responders.